So our topic of the day will be about budgeting. I'll be sharing with you mga tools, techniques, and tips kung paano tayo mas magiging magaling, efficient, and paano talaga natin pwedeng i-manage yung ating budget. This is, of course, very important dahil kung hindi natin alam kung paano i-budget yung pera natin, yung income natin, then mahihirapan tayo mag-save. At kung nahirapan tayo mag-save, mahirapan din tayo mag-invest. So, tuloy-tuloy yan, dikit-dikit. And I always emphasize that we should always have a solid financial foundation. Parang bahay, kapag hindi matibay yung pundasyon ng bahay mo, isang bagyo lang, isang dindo lang, pwedeng masira or gumuho, di ba? So yung wealth na binibuild natin, kailangan maganda rin yung foundation natin. And one of the foundational principles in building wealth is learning how to manage our budget. That's why this is our topic for today. First, we'll be discussing mga budgeting tools. Ano ba yung mga pwede natin gamitin kapag nagbabudget tayo? Old school tayo, ang first tip natin is pen and notebook. So, kahit na marami ng mga gadgets, marami ng mga pwedeng gamitin ng mga software, okay pa rin na gumamit ng pen and notebook. Actually, some of the older people, I see na ito pa rin ang ginagamit. However, meron akong isang friend na pen and notebook talaga yung ginagamit niya. Particularly yung isang planner na nakuha niya, ginawa niyang budgeting notebook, and it allows her to really be tactile. Yun yung sinabi niya sa akin kahit na may mga apps na, iba pa rin daw yung nagsusulat kasi habang nagsusulat siya nung budget niya, nung expenses niya, nung nagtatrack siya ng expenses niya, nag-a-allocate ng budget, nag-iisip siya. So it allows her to think, analyze, and mas nararamdaman niya yung budget. Yung next na tool na pwede natin gamitin, which is what I actually use, is Microsoft Excel or Google Sheets. Para sa akin, gusto ko yung meron tayong spreadsheet kasi pwede magkaroon ng mga automated na calculations. Hindi na natin kailangan ng calculator para i-track yung mga ongoing expenses natin or to see kung ano ba yung trend ng mga spending natin. So you can definitely use Microsoft Excel or Google Sheets, and kung Mac user kayo, yung numbers, di ba? Ang importante sa Microsoft Excel or when you're using a spreadsheet is kailangan medyo matyaga kayo sa pag-build. May mga templates na nada-download online. Personally, I would recommend na i-build nyo siya on your own kasi mas merong appreciation kung paano ba gumawa ng budgeting system. Kung ikaw mismo yung gagawa ng sarili mong Excel sheet, you can always just start with your income for one column, tapos yung second column, ito yung mga expenses mo for the month, tapos meron kang running balance. And as you do that, every day, you track your expenses, meron ka na maiisip kung paano siya mas magiging efficient or kung mga additional na mga cells na pwede mong idagdag para matrack yung mga specific spending mo. Actually, ganun ako nagsimula. Income and expenses lang. Tapos naisip ko, kailangan merong description ito mga expenses. Ano ba siya? That started me on putting categories. So, ito food expense, ito transportation, etc. And then, I decided na dapat total ko kung magkano lahat yung food expenses ko, magkano lahat yung transportation expenses ko. So, I started doing this back in the early 2000s, yung aking budget Excel. And through the years, more than almost 2 decades, na siya, very efficient for me, highly customized to my personality, to my character, and it really helps me analyze my spending. So, sana meron din tayong tiyaga na gawin yon. We can definitely use yung mga available na mga budgeting mobile apps, and marami nang nada-download na mga free. Yung iba talagang napaka-comprehensive. Although some of them may ads for a minimum amount, okay lang din para sa akin na gumastos kung talagang makakatulong sa inyo na mag-budget yung mga mobile apps na available. Ang maganda dyan, more often than not, you just have to input your income tapos yung daily expenses lang. Tapos siya na yung bahala gumawa ng analysis and computation. Sa mga medyo gusto talaga ng maraming data analysis,
pwede tayong mag-download din ng mga financial software. Ito yung mga tumatakbo na talaga sa ating computers, sa ating mga laptop. And meron akong kaibigan, yung financial software, initially, ginagamit niya para sa business niya, para sa business accounting. But later on, na-realize niya, pwede ko rin gawin ito para sa personal account ko. So, yun yung ginagawa niya. And ang maganda dito sa mga financial software, pwede kang mag-input na rin ng mga investments mo. And unfortunately, most of the financial software is made in the US. So, yung mga connection sa mga bank para may auto-update, connection sa mga iba't ibang investments para auto-update din yung mga values ng mga portfolio, hindi natin magagawa dito sa Pilipinas. But in any case, very robust pa rin siya. Pwede naman manually i-input yung mga data na yon. And ang maganda dyan, yung ibang financial software, although syempre paid na yon, pwede siyang gumawa ng financial plan para sa'yo. So hindi mo na kailangan ng isang financial planner para gumawa ng isang investment strategy. Pwede na rin yung financial software na mismo ang gagawa sa'yo. But of course, it's important na naiintindihan mo kung paano siya binild at i-customize mo pa rin siya kasi hindi pwedeng automated lang na kung ano yung binigay sa'yo, yun kagad yung i-follow mo. Personal finance is personal and dapat sa mga tools na to, we use them to save time but ultimately in the end, tayo pa rin dapat yung nagde-decide kung ano yung final budgeting system natin or ano yung final output ng ating budget. Meron din tayong mga budgeting techniques. Ang ibig sabihin ng budgeting techniques, paano ba mag-budget? Ano yung sistema na pina-follow? Sa mga beginners, ang usual na sinasabi ko para hindi ma-overwhelm is yung pay yourself first method. Simply, pagdating nung sweldo mo, put away or save a specific amount or percentage of your income as your savings. Kaya siya pay yourself first. Tapos kung ano yung matira, yun na yung gagamitin mo for your expenses. So very straightforward, hindi masyado nakaka-overwhelm, di ba? So kung ang sweldo mo ay 25,000 pesos a month, tapos you decided to save 10% of your income, pag dumating yung 25,000, you transfer 2,500 to another savings account. Tapos kung ano yung matira dun sa ATM or sa salary account mo, yun na yung panggastos mo araw-araw. You don't necessarily have to budget kung magkano yung budget sa food, magkano yung budget sa transportation. Ang magiging challenge mo na lang dito is titipirin mo yung nasa ATM mo para hindi siya maubos bago dumating yung next na sweldo. I think that's a beginner-friendly way to start your budgeting. You don't really have to have a perfect system at the start. Ang importante is, nakakapag-save ka na. Pangalawa, by following the pay yourself first method, hindi mo na rin iisipin na, kailangan ko mag-save. As long as meron kang pera dun sa salary ATM mo, pwede kang gumastos technically kasi kahit na maubos lahat yon, nakapag-save ka na sa umpisa. So this is really a very beginner-friendly way to budget your income. Ito, very popular ito kasi napaka-simple ng concept, yung 50-30-20 method, which means 50% of your income should go to your necessities o yung mga needs mo, 30% of your income papunta sa mga wants, tapos yung 20% goes to your savings. So pagdating ng sweldo mo, naka-allocate na kagad yung portions, di ba? So this works for a lot of people, to be honest, pero hindi siya nag-work sa lahat ng tao kasi may mga tao talaga na sobrang laki ng mga necessary expenses nila na kulang yung 50%. Baka sa kanila, mas maganda na gawing 70-20-10. 70% for the needs, 20% for the wants, 10% for the savings. Yung iba nga, 90-5-5, no? So, kasi ang dami talaga nilang necessary expenses and usually sila yung mga breadwinners. Look at your expenses, track your expenses, and see kung ano yung average na percentage of your needs, wants, and yung possible na pwede mong i-allocate for your savings. So yung 50-30-20, that's a starting point. But at the end of the day, once you start doing this for 2 or 3 months,
malalaman mo na yung tamang percentage of each one. But still, this is very simple, very straightforward kasi yung pera mo, tatlo lang yung categories niya: needs, wants, and savings. The next budgeting technique you can do is yung envelope method. Particularly, envelope method, nakita ko to very effective sa nanay ko. So, marami siyang envelope, nakalagay doon yung categories. Ito yung pang grocery, ito yung pang kuryente, pang tubig, etc. So, marami siyang envelope. Tapos, pag binibigyan siya ng sweldo ng tatay ko, binibigay ng tatay ko yung sweldo niya, di-distribute niya na doon sa mga envelope. And of course, kung merong gastos, doon sa particular envelope siya kumukuha. Ang maganda dito sa method na to, napansin ko sa nanay ko, for example, binigay na sa kanya yung sweldo nung tatay ko, no? Tapos napansin niya yung pera sa loob ng envelope, for example, ng miscellaneous or yung pang mga wants, no? Meron pang laman, so hindi niya na kailangan lagyan. Minsan kasi, may mga months na naging matipid kami sa kuryente, lalo na kunwari rainy season, malamig, hindi masyado nag-aircon. So yung electric bill namin mababa. So pagtingin niya dun sa electric bill na envelope, meron pang natira from last month kasi mababa yung kuryente namin. So bawas din yung nilalagay niya na pera dun sa electric bill kasi nakatipid kami last month which means she can now put more money dun sa grocery or sa food. So, yung envelope method, para kang nagsusungka, medyo mayroon siyang aspect na gini-gamify mo yung budgeting mo, which for some people, it motivates them to do it. So, definitely you can check out yung mga different ways to do the envelope method. This is also something that I've seen na very effective for people. Lastly, and especially for students, ito yung binibigay ko na budgeting method, yung daily budget method. Very effective siya for students kasi wala naman silang ibang gastos kundi yung gastos nila sa school. Tapos, most students, binibigyan sila ng baon weekly. So, let's just say na 1,000 pesos a week yung baon mo. Tapos, you go to school Monday to Friday. So, basically, 1,000 divided by 5, that's 200. Yun lang sinasabi ko sa kanila. Hindi mo kailangan mag-budget ng 1,000 pesos para mas madali. Every day, 200 pesos lang yung dalhin mo. So, nakalimit ka sa spending na 200 pesos per day. Kaya siya daily budget method. A variation of the daily budget method for those who are already working, ang suggestion ko is to first write yung mga fixed expenses mo. So, kung nagre-rent ka, tapos ano ba yung average na kuryente mo, ano yung average na tubig, magkano yung binabayaran mo sa internet, etc. So, yung may mga fixed expenses ka per month. Ibawas mo yon dun sa income mo, tapos kung ano yung matira, yun yung i-divide mo sa 30 para malaman mo yung daily budget mo. For example, ang sweldo mo ay 30,000 pesos a month. Tapos yung mga fixed expenses mo, yung kuryente, rent, tubig, internet, etc. Let's just say na 9,000 pesos lahat yon. So from 30 minus 9, 21,000. Which means 21,000 divided by 30 is equal to 700. So hindi mo na rin kailangang masyadong maging conscious sa budgeting. Ang kailangan mo lang isipin ay hindi dapat lalagpas ng 700 pesos yung gastos mo sa isang araw. Lalagyan nila ng 700 pesos yung wallet nila. So limited lang yung kanilang gastos to 700 for today. Tomorrow, dadagdagan ulit nila ng 700. So kung hindi sila naging magastos today, let's just say na 500 lang yung nagastos nila ngayon, bukas, merong natirang 200 plus yung 700 na bagong papasok, 900 yung budget nila for tomorrow, di ba? So, nagiging nagiging motivation din siya maging matipid kasi alam mo na next day, mas mataas ngayon yung magiging budget mo. Especially if you're planning to go out on a weekend. So, pwede kang magtipid for Monday to Friday para pagdating ng Saturday, pag gimmick mo, marami kang pera na pang budget. And even if you spend all of the money in your wallet that day, alam mo na bukas, meron ka pa ulit na bagong 700 pesos sa papasok. Plus, yung mga bills mo nga, yung mga fixed expenses mo, like electricity, rent,
alam mo na naka-set aside ka na rin ng budget for that. The idea is to know kung magkano lang ba yung pwede mong gastusin every day. I'm sure there are other budgeting techniques or budgeting strategies that you can learn online. And i-check nyo rin yung mga yun kasi baka mamaya meron kayong makita na mas magustuhan ninyo or mas maging effective sa inyo. Which brings us to the budgeting tips that I want to share with you. Particularly yung first one, you need to be patient. You need to make it a habit and it will slowly become easier and faster to do. The second one is to track your expenses. Very important na nagtatrack tayo ng expenses. And not just track your expenses but categorize our spending. Saan ba natin ginamit itong pera na to? Ano yung ginastos natin? Kasi it will help us anticipate and manage difficult months. Lastly, as I mentioned earlier, there are a lot of budgeting strategies out there. And what's important is to find the one that works best for you. I-try nyo yung isang budgeting technique. Sabihin na natin na yung pay yourself first method. Kung after 2-3 months, parang hindi mo siya feel or nahihirapan ka mag-budget, then that's probably not for you. Mag-shift ka dun sa 50-30-20 method. So again, try it for 2 to 3 months. Kung parang hindi mo pa rin siya feel, then go to another budgeting strategy. Try mo yung envelope method. And it is also the same dun sa mga tools. Pwede tayong magsimula sa pen and paper. Pag after a month or 2, parang hindi natin feel, no? Naiinis tayo, nagsusulat tayo parate, meron tayo laging dalang notebook and pen. So, proceed to a mobile app. So, pag yung mobile app, wala tayong mahanap na feel natin or gusto natin, then probably you can just start building your own Excel file. So, yun yung mga budgeting tools, techniques, and tips that I wanted to share with you. I hope ay nagustuhan ninyo yung mga shinare ko at nakatulong sa inyo.